Yo, 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 what's up? Ako nga pala si EJ Power at nandito tayo ngayon sa Hot Takes. Kakatapos lang ng MC Marathon. Tapos na yung yung pagmamarathon kay Crippling ngayon. Maiba muna tayo. Lakas ng kulog dito. Pero yun, ang ating gagawa ng reaction video ngayon ay ang kaka-upload lang ilang weeks ago, ilang days ago. GL versus MR Industria. Fresh na fresh pa. Napanood ko na siya pero hindi masyadong tutukan. Parang hindi ko masyado na-digest yung mga sinasabi nila. So, ngayon mas okay na mapapanood natin to ng masinsinan talaga. At yun, si GL ay may parating na laban sa Vuelta Valento. Double battle. Ngayon, titignan natin dito kung ano yung naging performance niya. Kasi alam natin na lumaban din siya sa Rapolo bago yung gabing to. Yung gumanap siya bilang sinagtala as an alter ego niya. At the next night, lumaban naman siya kay MR. Dito actual battle na talaga sa main event sa gubat. Ngayon, tingnan natin kung paano yung naging performance niya. Shoutouts muna sa mga bagong pasok. What's up? MC Marathon. Andito ulit si EJ Power sa pagpapatuloy. Yan. Saan na tayo? Sorry. Pero yun, shoutouts muna sa mga bagong pasok ng nanonood ng live ngayon. Kay Chincha, Michael Bautista, Zach De La Roca ng Naga City, kay WrestleManiac, at kay Nava JN. Mahina ba volume? Malinaw naman daw, sabi ni Chincha. So yun, simulan na natin. Ang iting Kawasak Artist Place Cavite. Crown Manila, Black Manila, Toyoware, Linya-Linya Unhinged, RX Panda, Ulap. Maraming salamat ulit sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss, si MR Industria. Pinili yung mauna, si GL. Tigtarawang minuto dapat, pero hayaan natin sila. Pakinggan natin, unang banat, gubat 15. GL. Yo! Parang parang may maliit na stage pa na nakapatong dun sa stage. And base sa sa nakikita kong venue, feeling ko dito rin ginanap yung Gubat 13. Kung saan kami naglaban ni Poison 13. Yeah. Ito yun eh. Parang familiar yung sa akin. Yung lugar. Yo! Panaginip to ni MR. Tama. Dito sa gubat magtanghal. Kalikasan, kalakasan, ganun ka magmahal. Kung sining mo gamitin ko, ano ang kakambal? Ako ay mabubuhayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Yeah! San Leo! Naririnig nyo ba yung kulog, guys? Sorry kung makaka-apekto sa audio, pero yeah, yun lang. Gusto ko lang malaman yun na kumukulog dito. Bihira lang mangyari ito pero ewan ko nangyayari ngayon. Nagagalit na yata ang ating mahal na Panginoon sa mga pangyayari sa mundong to. Bayan sa iyong pagpapatiwakal. Game! Yeah! San Leo! Batambaho! Nakakasulasok? Kaya pala may taga-etivac na nakapasok. Dala yung lansangan at lansang kahit nasa gubat pa naman. Wala kaming respeto sa rapper na amoy kalyeng katawan. Pagmasdan, mga puno naging poste, mga baging naging kable, yung bundok ay nasusunog at yung hangin miserable, yung hardin at yung talahib, may aspaltong bumubuhos. Lumalakas industriya habang gubat na uubos. Okay. Kaya gising MR,
Kung ayaw mong makitang yung aswang ay naging vlogger. Oo, nag-trending sa madla. Yung manananggal, may OnlyFans. Pero bewang lang at pababa. Yung tikbalang nag-angkas, tas sumusunod sa Waze, tas sa puno ng balete may kapring nagve-vape. Pero yung pinakamasahol na imaheng matatanaw, makikita nyo si Emar sa TikTok sumasayaw. Dahil takot sa elemento ng komedya. Pasensya, di ba't ito ang iyong pobya na yung sibik at kultura ay di mapulutan ng leksyon, na yung wika ay babuyin gawing pulutan at lechon, hanggang umasim at initin di mapanis siyang aliw, o binaboy iyong sining tas ginawang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumaka. Parang ginagaya ni, ni GL yung delivery ni Emar. Ang lechon paksiw. Ew! Kasi may album to na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas, maangas yung tabas. Pero di nga bumakas, tunog maganda lang. Paulit-ulit yung ideya, paulit-ulit ang laman. Tumudulas sa ating memorya, lahat ng kanta niyan, yung album alaala pero di matandaan. Habang ako, Gino Lopez, sa tubigan nagsiga, ako yung tubig sa taong grasang nagmamantika. Oo, madumi ang dura, kaya ilog ay lumabo, tayo'y tubig at langis, bawal kang humalo. Kasi si Maray dugyot! Isang modernong animal, at pag siya'y kumain ng basura, tawag dyan ay kanibal. Kaya walang susunod sa'yo na tao sa portal kung ang daan ng mga tumakas ay mabawong imburnal. Oo, walang susunod sa'yo. Sigurado walang duda. Maliban na lang kung may 80,000 na ayuda. Ano kuha? Madungis ba yung tema? Ika'y di solusyon. Walang silbi industriya, makalat evolusyon. Walang silbi sa Bisaya, di ba't way polusyon? Hindi, kung may Emar sa Bisaya, di way polusyon. Kasi Pollution. Parang gumawa siya ng homonym? Homophones? Sa mga Bisaya, di ko gets yung pollution. Parang, ginawa niyang homophone dun sa pollution. Sa mga nakakaintindi nung, word na yun, na, feeling ko, naman yun, Bisaya word yun. So, pa-explain na lang sa comment. May Emar sa Bisaya, di way polusyon. Kasi panaginip to ni Emar, tama? Hindi, ako ba'y nagkamali? Hindi pakita mo sa amin, huwag mong isang tabi. Yung panaginip, ilarawan kung paano itahi. Nakahanda na mga tenga, patulugin mo kami. Okay. Iba yung atake ni, dito, ni GL. Sa typical na GL na napapanood natin. Nararamdaman ko, parang niyang sinasabayan si Emar dun sa left field niya na style. Tapos may mga ginagawa din siyang onomatopeia. Though, andun pa rin yung yung format niya ng battle rap na may 2-line, punch, 2-line, punch minsan may 4-bar setup din siya. Medyo nakakapanibago lang. Parang nakikita ko na gusto niya sabayan si Emar dito. Tignan natin yung round 1 ni Emar. Binabangungot to. Kulang ka sa paalala. At nais ko lang ipaalala na si Emar ang kaharap mo. Kaluluwa mo sa iyong katawan ay ilalabas ko.
upang sa harap mo, harap-harapan kong duduraan ang iyong espiritu. Hubarang kita sa kahihiyan hanggang tuluyan kang talikuran ng hinaharap mo. At sa harap nyo, paiikutin ko hanggang mapigtal tong duplika na pinaduplika na kahit magpakasusi ka sa pinto nila ay pambukas ka lang ng delata ng gutom na industriya. Ito na ang paghinto mo ng paghahambing mo sa panahong magkaiba. Kakakumpara mo sa nagawa nila sa oras nila. Di mo na malaya ng kasalukuyan ay oras mo na. Pagkat dito sa gubat, akin to. Etong matching mababagting sa lambat kong malalambak. Uulanin ang nakakalason sumpit, sundang pana at didoseng sumpak. Pagwis ni Adarna, sa kokote mo isasaksak, paimpyerno ang iyong bagsak, pagkat pailalim ang lipad mo, GL, anghel na nasa talampakan ng pakpak, kaya papapapapak, pakinggan. Ano pakyo? Wala. Di ba, napansin nyo, yun yung style ni Emar. Left field, tsaka mga onomatopoeia na hinahaluan niya. Though parang, tangina, ewan ko, style ni Emar yan. Ang hirap matumbok kung ano yung pinupunto niya. Parang, siya lang talaga nakakaalam. Sa bokabularyo, ano pakyo? Wala sa bokabularyo ko mamakyo. Pakinggan ang huni ng ibong pipit na kinainggitan ng isang lawin. Ngunit nadodoling sa aking kulay kaya hindi ako magawang dagitin. Kanyang pakaya'y melodiya kong nagpapaindak sa bundok, dagat at hangin. Na kahit makuha mo ang aking musika, awitin ko hindi mo kayang awitin. Ni sulatin, masusunog ka kung babasahin. Grado ng antipara mo ay kukulangin, pagkat kung lilinawin aking ibig sabihin, ang matatagpuan mo sa aking linya ay iyong taniha. Tadag, tit, 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 tit. Unang round ko pa lang, di ka pa pwedeng mamatay. Kaya itutugma ko yon sa buhayin. Buhay, di ba? Pagkat kung tutusin, tayog ng yung lipad ay kulang pa kung susumahin. Hindi ka ibong mapanganib sa gubat, GL. Isa ka lang sisiw na pinangalanan na lawin. Ang labo. Ang malinaw lang, pagkatao mo kay Emar maglalaho, magpapalit ka ng katangian pag-atang ko sa'yo ng emosyong magkakahalo. Habang sa magpapalit ka ng kataingian pagkatapos ko iatang sa'yo ang emosyong magkakahalo. At kasabay mong hahayo. Yang mga ideya mong mula sa iba't ibang libro. Pagkat aklat ko ba ay mula sa talino ko lamang na mapapasa inyo. Habang ikay mapapasama, masasawikan sala, gulpe de gulat ang matatama sa mong tala. Tang, uurong ang iyong para. Tang, na orihinal kang hinirang. Pagkat naririnig ko ang boses ko sa iyong paninindigan. At aking pang pinag-iisipan kung isasama ko sa'yo ang mga hindi. Ang mga hindi. Ang mga hindi. Mag-aalay sa'yo ng katahimikan para sa iyong katahimikan. At
Wala, mas bagay sa'yo yon. Dahil mas maingay yon kaysa sa palakpakan. Damn. Sorry. May di ko lang masyado. Well, yun yung point ng ng left field minsan, parang yun yung parang i-break niya yung norm sa sa battle rap. Pero ang nakikita kong pinupunto ni Emar dito ay dahil siya yung kalaban ni GL, tawag dito, mapipilitan si GL na magbago yung yung baguhin niya yung style niya. Parang, sige, dahil sa akin, ibe-break mo yung karakter mo, sasabayan mo o sa left field ko. Yun yung nakikita kong punto ni Emar dyan. Parang, pipilitin mo kong gayahin. Pipilitin mo kong sabayan sa estilo ko. Dahil, alam niya pasimpleng humahanga sa kanya si GL. Parang yun Parang yun yung buod ng round ni Emar. Yun yung nakikita ko. Kaso, yun nga. Yun yung sugal pagdating sa style ni Emar. Hindi siya, malayo siya sa battle rap format na nakasanayan natin. Though si GL, pilit niyang sinasabayan si Emar. Pero nasa battle rap format pa din. Yun yung nakikita ko dun. Tingnan natin round 2 ni GL. Pero bago ang lahat, shoutouts muna sa mga bagong pasok. Kay @AJHE, di ko alam paano i-pronounce yan. AJ, na nanonood from Taiwan. Tapos, shoutouts kay Roboto at shoutouts kay Mark Malabanan. Yan. Panoorin natin round 2 ni GL. Hindi ko siya ma-judge kasi parang hindi ako nanonood ng rap battle ngayon. Parang nanonood lang ako ng showdown. Parang nanonood ako ng exhibition. Tingnan natin round 2 ni GL. Oh! Yun na yun. Yung panaginip ni Emar, ako'y di nawili. Kaya pag-usapan na lang natin yung ex mo si DB. Uy! Oo, si Des. At yung storya nung pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. Tsaka isa pa pala, hindi ko pa matumbok kung paano yung magiging concept ni GL dito. Kasi usually yun yung style ni GL eh. Baga tatama siya sa pinaka huling round. Pero tingnan natin kung saan papunta or patungo tong konsepto niya. Pandemya ating alamin. Kala mo gising ka na, nasa panaginip ka pa rin. Kasi may love song to. Check nyo. Yung title, Pagkakamali. At yun yung malaki mong pagkakamali. Kasi kala ko ay hawak mo. Yung ibang dimensyon, well, di po yata. Sa kalawakan, lumalaban, pero LDR, di mo kaya? Paano walang cellphone? Gusto niya ay sulat lang. Gusto niya yung parang liham ni Andres kay Kaoryang. Tinanong siya kung mahal niya, yung sagot niya ganto, mahal ba ng araw ang buwan? Yung nagtatanggal puwang sa kalangitang kulimlim, kampanang iyayanig sa bawat nilalang magigising si Emar ay kulang sa dilig. At si DB sumagot nagsasabing, kaya mo to. O Emar, mahal kita. Ice teru, saranghe, ti amo. Ang kaso, nag-hallucinate ka lang parang Chris Delano. Oo, si Captain Walls Up. Yung pader Pinano, mistulang Donald Trump, tas ikay Meksikano. Kaya ikaw ay na-obsess, di ka respetado, at nakita nyo si Emar kay desperado. Kasi kung si Zenlook kumantot ng tadhana, si Emar na corrupt. Ikaw yung tindira ng tadhana and boy, it fuck you up. Kasi kung may Looney plus Frizzle-an equals may nanalo na, si Emar plus anong plus, si Des naglaho na. At sa ML lang may epic comeback.
Kaso yung MM ay very weak, kaya gets mapre-predict na yung balik ay masakit, vengeance at beleric. At ang umaasa sa tadhanay, walang sense na entity. Yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Kasi nga may album to, na yung titulo... Ang weird din, parang first time mandamay ni GL ng ng Shota sa battle. Tapos, pa rin hindi na-compromise yung style niya. Parang andun pa rin yung style niya eh. O damay Shota siya. Pero andun pa rin. Alam mong GL pa rin yung trademark. Entity, yan ang death ng enemy. Pagkat ngayon mo lang nakitang walang death sa destiny. Kasi nga may album to, na yung titulo, Ala-ala, daan ng mga tumakas. Tumakas? Talaga? Paalala, yung irony ay malala na kasi ikaw yung di makatakas sa mga alaala. Kasi kala mo ay parang echo na pagtagal lihina. Ang kaso, she speaks volumes, parang encyclopedia. Kaya boses niya sa tenga mo'y mahirap tanggalin, talagang iindahin. Kasi ang dB ay decibel, kaya naririnig pa rin. Kaya mababaw ba yung GL? Pero gets na yan. Di ko dinama yung GF, yung X niya lang. Atong angle, kay plasma galing, oo. Sabay sa uso, kaya ganto katuso. Kasi kung may plasma sa dugo, dadaan sa puso. At deserve ni Emar to. Total pinaka bano. Gitraidor ka sa uprising, murag di ka kamao. Kaya, di nyo nakuha na yung halimaw niyang imahe umiyak ng kusa hanggang humupa at yung dagat-dagatang apoy namatay sa luha. Kaya DB man o GL, parehas ang tagpo. 2 letra lamang Emar ang papatay sa'yo. Kaya gising, o pwede ring hindi. Ikaw na magpasya, para kahit sa panaginip, makita mo pa siya. Ganun pa rin. Yun nga sabi ko sa gitna ng round. First time mandamay ni GL ng girlfriend sa battle, pero nandun pa rin yung trademark niya. And napansin ko dito sa round niya na to, gumamit siya ng one angle sa round. Parang bihira lang din makita yun naggagawin ni GL, kasi usually yung rounds ni GL, di ba, marami siyang angle sa isang round na tinatalakay, pero magka-connecta pa din. Dito as in, nag-stick lang siya dun sa angle na yun. Feeling ko, gumagawa na naman siya ng experiment dito. Yun, ganun pa rin. Tingnan natin round 2 ni Emar. Sama mo. Dalawang letra lang ang papatay sa'yo. Ako si EI. First time ko yata makita mag-rebat si Emar. Ako yon! Emar na nagre-rebat. Bakit ba ganyan ka mag-rap? Kumatalon-talon. Napapunta ka ng Amerika, napunta ka kay Plasma. Putang ina niyan. Ang layo. Layo na nga nito, layo pa nito. Tumatalon-talon ang impormasyon. Kaya mukhang nakalabas ka sa kahon, sa kakatalon. Sa kakatalon, nakalabas ka sa kahon para makahon sa sarili mong isipan. Nakakahon kang nagkampyon o masta kang ngayong leon,
Para ikaw ng ama mong kalikasan. GL, balik sa pinanggalingan. Matutong maghugas, magtiklop ng pinaglamunan mo't pinagkainan. Kung hindi, tutunawin ko yung gintot kutsara at tinidor at ipapainom sa'yo. Ngunit hindi pa baba, kundi pahalang ang pagguhit nito sa iyo lalamuna. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Baka, tunog mo ba? Okay. Tingnan nyo. Parang, ewan ko, ginawa niya reference yung position nung hinlalaki niya. Kundi at ipapainom sa'yo, ngunit hindi pa baba. Kundi pahalang ang pagguhit nito sa iyo lalamuna. Ayos ba tayo dyan? O tina mo, pati sila sang-ayon na itumba ka. Okay. Baka, tunog mo ba? Naiisa lang kami ng kagustuhan. Hindi kasi lahat ng humahanga sa iyo ay iyong kaibigan. May mga pumarito para mapanood ang pagsirit ng dugo mo habang masaya kitang pinapugutan. May mga pumarito para mapanood kung paano ko tatapak-tapakan ang pangalan mo sa ngalan ng aking ngalan. May mga pumarito para, si Kuya Kebs pumarito para makuhanan kung paano ka aaniurin ng dagat-dagatang apoy sa kagubatan. At ang industriya na to ay pumarito para taniman ang lupa nyo ng halaman. Anong masusunog ang gubat? Agrikultura. Halaman. Hindi yan, kundi yung nakakalason at ipapalamon ko sa angkan mo at kaapu-apuhan. Ako si Emar, nandirito. Abay, gusto ko lang ang gawin niyang katawan mo't kalansaye. Gawin kong goryon. At bituko mo ang pise. Bay nang makita mo mula itaas ang bakas ng pinagkaladkaran ng ancestor mo, Leyte hanggang Cavite. Kaya kung taga-Leyte ka, leche ka. Na kahit gamitan mo ko ng itim na mahika, ang agimat ko ay subok. Sa katunayan, pag binabarang ang mga mangkukulam sa etebak, ako ang gumagamot. Kaya wag mo nang intindihin niya mga lumang Diyos. Intindihin mo tong industriyang bagot na kahit manalangin ka't manawagan pag hindi ko pinayagan ay hindi sila sasagot, lalo pa sa tulad mong pulpol na apostol na nagpapastol sa iniihian kong lupa. Habang ako'y itim na lobo nagbabalat tupa, ikay tupang binalatan, pangkatay para sa palengke, pambenta. Tinera ko na lang may pera, bayaran ko na ng renta sa 30. Pero mukhang hindi ka bebenta. Sa bahonan yon laman loob, parang amoy daga sa gubat na konkreto. Na masayan at kinuntento ng gobyerno sa lasa ng keso. Kaya uhaw sa sarili mong patubig, gutom sa sarili mong taniman hanggang maikongkreto. At namatayan ka ng paniniwala na mula nung naniwala kang evolusyon ay may tarantado. Ay, sementeryo. Sorry. Wala kasi kami nun. Walang hanggang evolution sa amin hindi namamatay. Kaya ang sarap lang sabihin, hindi tayo pareho. Parehas na makatalang, ngunit ikay makatalang na makatalang habang ako'y makatang may industrialismo. At ang mensahe na yan ay hindi mula sa akin, kundi mensahe sa Panginoon mo mismo na pinangalanan nilang Omsim. Eto, tangin na, hindi ko na talaga hindi ko na matukoy kung saan tinutumbok nitong kay Emar. Pero may mga umi-spark siya na minsan, na punchline. Pero yung main point ni Emar, hindi ko matukoy. Pero solid yung delivery niya. Mararamdaman mo na parang nagkakamali siya sa delivery minsan. Pero yun.
May mga bagong pasok ba dyan sa live natin? Ato, ang dami palang bagong pasok ngayon. Shoutouts kay Mark Malabanan. Shoutout sa'yo. Kung hindi, eto sabi ni Roboto. Sinabi niya na purse niya daw, marami siyang, okay, so yung ginagawa pala ni GL na one round angle, first time niya daw, tsaka yung pag damay shota angle, first time daw na gawin ni GL, ayon kay Roboto. Tapos sabi niya, ang galing ng dry humor ni MR. Solid. Parang yun yung bagay sa mga weird na tao, yung dry humor. Katulad ni sino pa ba? Alam kong dry humor. Si Topher, tsaka si Plasma. Parang, yun yung kung magko-comedy sila, kailangan ganong klaseng humor yung gawin nila. Para mas maging effective. Kasi nga, bagay sa personality nila, tsaka sa, alam mo yun, sa pagkatao nila. Yun, shoutouts kay Gicon Rosete, na abutan ko rin live nyo. Yes. Tapos kay Kylie. Yun. Panoorin natin round 3 ni GL. Tingnan natin saan papunta yung punto niya. Yo! Bago simulan yung round 3, pwede bang makahingi ng isang malakas na boo! 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 Oo, boo! Kasi itong MR, nung mga last na laban niya, desperado tumatak. Yung dangal ay binagsak. Mamamatay daw mga audience pag di pumalakpak. Kayong audience ay nagpanik. Todo react sa bars mo. Si Boy Tapik, imbis gumanyan, gago gumanto. Kaya grabe yung play. Yung mga tao, nag-epep-puray. Epep! Okay. Ba't ka nagdidikta, ha? Kung Cripply, Vitrum, baka pwede pa. Pero ikaw nagbabanta, pasistang industriya. Kasi MR ka, meaning, sa uprising ang vow. Alagad ka tul ng sining, di ka alipin ng crowd. Pero kung panaginip mo yan, sige, magka-self-doubt ka. At para lumago, industriya, maging sell-out ka. Kasi inasar mo pa si Lucas, nasa gubat, pamingwit yung bitbit. Kaya di marahas. Baka nakakalimot ka, si Gon ng Hunter x Hunter, pamingwit yung armas. Diba? Tapos tinalo niya si Emzite, nalagay sa hit list. Tamo, yung simpleng pamingwit, pumatay ng big fish. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat, binitbit yung kaliwa, yung left field pinasabog. Yung left field pinasabog. Yung left field pinasabog. Chuchok ba siya? Habang ikaw, yung left field pinasabog. Fake choke. Habang ikaw, basta pinasabog. Kaya, yung left field pinasabog. Shit, legit choke yata. Well, gets. Feeling ko nahirapan siya sa memorization process niya kasi bumatel siya nung gabi bago nito. Kasi nung panahon ng pandemya, nawala industriya. Kaya si Zenlook yung bumuhat ng kaliwa. Yung left field pinasabog, dinali na makagat. Kaya ironic sa lahat, na sa malalim na Tagalog, Bisaya nag-angat. Kaya ang kapal ng mukha mong sabihin, yung berso mo yung babasahin ng aming kaapu-apuhan, na buang, yung yabang mo abot sa himpapawid, peking propeta na naghahatid, ng peking balita na kakasamid, habang yung Diyos nakamasid, gising yung tulog dapat mapatid, mas nagmarka yung isang kapatid, mas tumatak sa'yo, di mo batid yung apo ng apo ni David. Ganyan nagpo-flow si GL First time din. Grabe ang daming first times na
first time shit na ginawa dito ni GL, no? Feeling ko, ano talaga eh. Tinanggap niya tong battle na to para mag-experiment talaga eh. Tawid at ganang apo ng apo ng apo ni David. Ganyan magtawid at ganto lumago. Kaya sabayan niyo ako. Boo! 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 Bungad pa lang, ako'y bully lang. Bumalik parang boomerang. Mabubutasan, mabubura, mabubusalan, walang mabubuga. Magbubuhawi, magbubuhangin. Bumabawi, di ko bubuhayin. Mabubusabos, di mabubusog. Mabubulabog at mabubugbog. Sa Cebu ay mabubutaw at mabubutata. Sa Cebu ay mabubuhay at mambubulaga. Boo! Boo! Bully ka, Team Emar! Emar! Oo, no need ng palakpak. Di ko gets yung bully ka, Team Emar. Pero ang galing nung nung pag command niya sa round ng boo, kasi kada lapag nung word dun sa flow niya, sa boo talaga nagsisimula. Tangina, nagpo-flow na rin si GL talaga, no? Emar! Emar! Oo, no need ng palakpak, yan ay matatawid na at matutupad na at mapupunan pa na kahit buang ginamit ay mabubuang ka. Yeah! Kaya yung album mo na yung titulo, basta, di ipapamalas kasi kanina ka pa di nakakatakas mula sa gubat, polusyon, kay DB emosyon, sa tao delusyon, nahugot na ba? Mga panaginip mo, Emar, ay bangungot pala. O ito'y dream within a dream, but not what it seems. Kung akala nyo inception na magigising na lang, ito'y final destination, siya'y makikitil pa lang. Kaya round 1 game! Hindi, wag na. Pinapalaya na kita. Tung peke pinanis. Tunay lang ang mananatili, pwede ka nang makaalis. Kasi all 3 rounds, walang selfie bars o championship, partida ko yan, di na kailangan na sabihin, pinakita ko lang. Kasi tapos na si Sur, Vitrum, Emar, sinusunod sa Etivac, sino matotodas, baliktaran na ba, boss? Baliktaran na ba, boss? Para yan maulats. Yung kapwa ko kampyon, ito na yung oras, magsulat-sulat ka na, paring Jonas. Kala ko, Onax. Champion din si Onax sa tryouts. Mas patok siguro kung si Onax sinabi niya. Pero yun, tangina. Ang daming experiment ni GL sa battle na to. Alam nyo, nung pagkatapos ng event na to, marami akong nakausap na MC na nandito sa event na to ng Gubat. Na marami nagsabi sa akin na mas malakas pa daw yung pinakita ni GL nung laban nila ni J Black kaysa sa laban na to mismo. Ngayon, na-gets ko kung bakit. Hindi dahil mahina si GL sa laban na to kundi dahil nakita ko na ginamit niya tong battle na to para mag-experiment ng mga hindi niya pa nagagawa sa battle. Nag-introduce siya ng hindi bago sa paningin natin, pero bago sa paningin niya na hindi niya pa nagagawa. Yeah. Tingnan natin round 3 ni Emar. Lahat ng sinabi mo, sa totoo lang, lahat ng sinabi mo, tama. May premyo, papasok ko yung ulo mo sa tumbong ni Sinagtala. Kasi may isa kang mali. Ang dami nun. Lahat ng sinabi mo ay hindi ko kahinaan. Yan ay aking lakas. Kaya nga sa ganyang paraan mo ko sinulatan kasi alam mong yan ay aking lakas. Kaya paano ko magagalusan kung alam mong kahinaan ko'y aking lakas?
Kung totoosin GL, kahit naka-D4 o kaya kitang pagtatadyak ang palabas. Kasi magaling lang magsulat etong bata pa mag-isip. Nabasa ko na yung sulat mo bago ka pa mag-isip. Bago ka pa magbura, bago ka pa magtasa, wala pang imahe sa mundo mo, sa realidad ko ay may hugis na. Itim at puti pa lang ang sinasayaw mo na tinta, habang ako'y may libong kulay ngunit balanse ang pinta. Tinanggap ko lang tong battle natin para sa dugo mo. Kailangan ko lang ng pangkulay pula. At dito ko sa Cebu na darama ang aking sinisinta. Baka pinsan mo pa. Na habang binababoy kita't binabalahura ngayon ay kinikilig siya. Alay ko'y digma ang pampanulata na harana sa pandinig niya. Ikaw maliligaw ka lang sa mahal kong gubat, ako'y manliligaw niya mandirigma. Kaya, palipad hangin ko ay iyong hinihingay. Para kang hinihimay. Dinaig mo pa nagpakamatay sa pagsabay sa makatang bumibistay. Pinagtagpo lang tayo ng lakbay para talampakan mo ay magpantay. At si kamatayan sa akin umakbay, binayaran ka niya ng pantay. At estapahin kita, hindi kita ibibigay. Kaya sa mga nagsasabing lamang to sa akin sa kaalaman, sa'yo na. Hindi ko kailangan yan. Ano naman? Sa basurahan ng alaala mo lang yan lahat binutingting. Pwes yung kalikutan ng isip mo ay kakalikuting ko, paliwanag ng harapin mo ang tinatakasan mong dilim. Yung mga trauma mo ng bata na hanggang ngayon sa emosyon mo dumidiin. Hindi mo mahilo man sugat na nagawa kang molesyahin ng tiyuhin mo, pinsan mo, kapitbahay mo at alagan nilang aspin. Tapos dito ka mag-iinaso, sarap mong buntalin. Naririnig ko at sadyang maging ako'y nalulungkot sa gawa mong sulatin. Ngunit, hindi ko yung kayang gamutin. Pero kaya kitang patayin at buhayin din paulit-ulit. Nang danasin mo ito paulit-ulit, ang malagim ng pagkapunit paulit-ulit, at mapapanood nyo ito paulit-ulit, at paulit-ulit, hanggang masulit nyo ang inyong ticket. Para namang ayaw mo, diskumpiyado kaya ata. Minsan lang ako mag-Ingles, kung totosin, purong Tagalog to. Yun ang partida ko sa mga gago na to. Hindi pa ako nag-i-Ingles kahit alam mong doon ako magaling. Gusto mo? Hindi, di ba? Di ba? Magkasukotan. Sige. Gusto nyo? Paano? Hindi kayo ang masusunod! No motherfucking way! Natanda mo na, walang daan. Para matakasan mo ang tadhana mo na hindi mo na matandaan. Kontrata namin ito ng kaluluwa mo na kanyang pinirmahan. Binabawi ko na ngayon ang buhay mo na kanyang hiniram at yung kaluluwa mo na pahulugan. Palakpakan! Yun, tangina. Ako personally, para sa akin, hindi dapat i-judge tong battle na to dahil hindi siya pang battle eh. Parang, yun nga, parang nakikita ko lang silang dalawa na nag-e-exhibition, na na-enjoy yung ginagawa nila. Pero, kung i-judge talaga yung battle na to, ibibigay ko all 3 rounds kay GL sa kadahilan ng mas pang-battle yung format niya. Mas, alam mo yun, nandun pa rin yung components ng battle rap para sa kanya.
While yung kay Emar, nag-stick talaga siya sa style niya na ang hirap i-judge pag lumalaban si Emar kasi hindi pang battle yung style niya talaga. Parang walang punch. Kailangan mo siyang i-judge as a whole. Pero yun, tingnan natin sinong panalo sa battle na to. Do alam naman natin lahat. Gubat 15, GL versus Emar Industria. Magigay, isang beses para sa kanila at para sa sarili nyo, para sa buong event natin. Salamat ulit. Ang boto ng orado, 3-2. 3-2. Magigay para kay GL. Wow. Muntik na si GL. Muntik na si GL. 3-2. Nagulat ako. Yeah. I mean, baka iba yung vibe sa live nung rounds ni Emar. Pero, ang katanungan, kaya ba ni GL mag-double battle? Or, kaya niya, pero magagawa ba niya ng matagumpay? Para sa akin, yun ang kinaka-worry ko para sa kanya. Dahil dito sa nangyari dito sa Gubat 15, nagkaroon siya ng dalawang magkasunod na battle within isang gabi or isang araw lang yung pagitan. And nakita natin sa bandang round 3 ni GL, medyo nag-stumble siya. Nag-stumble siya sa part na yon. Feeling ko, nararamdaman ko dahil yun sa memorization process niya. Kasi sobrang solid nung pinakita niya nung 1 minutes niya, alter ego shit niya. Tas solid din yung pinakita niya dito. Feeling ko hindi siya nahirapan magsulat. Pero nahirapan siya mag-memorize. Yun yung nakikita kong problema. Ngayon, sa Vuelta Balentong na mangyayari sa September 20, magkakaroon naman siya 2 laban sa isang gabi. Kaya niya kaya? Feeling ko, kaya niya pagdating sa writing process, pero mahihirapan siya pagdating sa memorization process niya. Yung part ng pagsasaulo, doon siya mahihirapan. May chance, hopefully wag naman, pero may chance na mag-choke siya sa isa sa sa battle niya sa gabi na yun. Worst case scenario, mag-stumble siya sa pareho. Pero malaki ang tsansa na mag-stumble siya sa isa sa mga battle niya na mangyayari dun sa Vuelta Balentong. Wag naman sana. Yun yung hope ko na magawa niya ng maayos yung pares na performance niya sa Vuelta Balentong 12. Kung magagawa niya ng sobrang matagumpay at sobrang solid na performance, A-game pareho sa 2 battle niya na yun, masaya ako na kung magagawa niya yun. Pero sa pagdating sa reality, yun nga, may chance na mag-stumble siya sa isa sa battle niya doon. Ang nakikita ko na pwedeng maging resulta niya sa laban na yon is either manalo siya sa parehas or matalo siya sa parehas. Dahil ang nakikita ko, ang mas may chance na makatalo sa kanya sa gabi na yon ay si Rafian. At kung matatalo siya ni Rafian, pwedeng masira na yung vibe or mood niya sa pagbabattle para sa battle niya kay Husky. At doon, pwedeng maapektuhan yung performance niya. At pwede rin siya masilat ni Husky. Pero kung matatalo niya si Rafian ng A-game performance niya, mas malaki ang chance na matatalo niya si Husky dahil may makukuha na siyang momentum. Lalo na mas ma-hype sa kanya yung crowd dahil natalo niya si Rafian, which is napaka-delikadong match-up para sa kanya yun. So yun. Yun lang naman yung masasabi ko sa battle na to. Solid na battle and na-enjoy ko. Though medyo nakakapanibago lang panoorin.
Yun, good luck kay GL sa parating niyang laban sa Vuelta Balentong. Salamat sa mga nanood ng live at sa mga manonood din sa uploaded version. Yun. Salamat sa inyong lahat.